Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng muting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin masalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 12, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga unknown viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangarap. Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon dito po sa Facebook Live. At lawin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin. Lahat po ng aabutin kahit sa ang sulok man ng mundo. No? Lobin po ni Abay Hawa at doon sa mga itinalaga ni Abay Hawa sa buhay na walang hanggan. Meron po talagang pagtatalaga na ginawa si Abay Hawa para ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ho lahat. Hindi ho lahat ay itinalaga ni Abay Hawa sa buhay na walang hanggan. Marami ang hindi ho makakaranas noong buhay na walang hanggan. At muli tayo po ay magpasalamat kay Abay Hawa sa pagkakataong patuloy na binabahagi pa niya sa atin. Binigyan pa niya tayo ng pagkakataon na makapagpuri, makapagpasalamat, gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Siyempre, loobin ni Abay Hawa na makatulong tayo sa lahat ng nangangailangan at maging doon sa ating mga kapatiran. So muli po, maraming pong salamat kay Abay Hawa. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 ng bahagi, doon sa ating paksa sa Gawa 26:18, Ayan. At ang sabi ho dyan sa SND, sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata nang sa gayon sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman at sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalan ni Satanas. Sinusugo kita upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Minsan pa natin purihin si Abay Hawa sa patuloy na pagbibigay niya ng pagkaunawa sa mga kapatid natin sa kapulungan. Ganun din doon sa mga taong katawagin. Magandang hapon, Sister King Makar, Lolita Corsiga, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon, Salori Calderon, Shirley Radariza, Brad Noli Tungkua, Milano Umali, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Carlo Rol, Richard Pasis, Juliet Umali, Leonardo Corsiga, Fortunato Juarez, Brad Sam Rotoni, Brad Wilfredo Bedes, Shirley Bandojo Abrera, Sister Elizabeth Benz. Magandang hapon po sa ating lahat. Joel Suela, Brad Edmundo Umali,
So, yun. Punta na tayo doon sa ating paksa, no? Doon sa 3 araw na ating pagtalakay. Teka, ayun. Saglit lang mo, ha. Ayan. So, doon sa ating tinalakay, doon sa 3 araw, nakita natin, no, may kanya-kanyang, sabi nga doon kay Ezekiel, kay Isaias, kay Jeremias, kay Jonas, maging kay Moises, na so talagang nagbibigay o nagpapadala siya bayawa ng propeta, no, mga ngaral, para babalaan kung sino man mo yun. Lalong-lalo na doon sa mga Israelita. No? At dito sa ika-4 na bahagi, hindi man kaila sa bawat sa atin na miskin man noon pa ating pinaniniwalaan na yung Kristo, yung tinatawag na Mesiyas. Yung Kristong hindi pinaniwalaan ng tinatawag nilang mga Hudyo, no? Mga Hudyo noong unang siglo. Nung siya'y makitulad sa tao, ang pinuntahan niya rin ay yung kanyang bayan, no? Tingnan nga mo natin dito sa isang talata. Sa Mateo 1:21, nakalagay ko dyan, Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan siyang Yahweh dahil iligtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. So ito yung Kristo, no? Na ililigtas yung kanyang bayan, at yung bayan na yun ay walang iba kundi yung mga Israelita, no? Ayan, maliwanag, sabi doon sa Gawa 5:31, doon sa si Lucas ang may sulat dito. Sabi doon sa FSD, itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataong magsisi ang Israel at mapatawad ang mga kasalanan. Rosley Bandoho, magandang hapon. Gawal Kiloy Pritz, Troy Corsiga, Sister Vivian Bandoho Mana, Fernando Pronebo Villara, Brother Mundo Umali. Kaporter, dito na po tayo. And then, dito sa ayun din, ASND, tinaas ng Diyos si Yahweh siya at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayo mga Hudyo at mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayon mapatawad ang ating mga kasalanan. So, nung siya ay makitulad sa tao, Brother Leonardo, Nel Umani, nung siya makitulad sa tao, hagad-hagad niya yung kanyang bayan. Nung hindi pa naman siya nakikitulad sa tao, talagang ang Israel, pinawag niyang kanyang bayan ho yan. Kaya nga sabi nga niya, bagaman kayo yung pinakamaliit sa lahat, kayo yung pinili ko. No? Siguro hindi ko naiintindihan talaga ng maraming tao na talagang sabi niya ho doon sa 7:7 ng Deuteronomy, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. So ito yung Israel, Yan. Nung makitulad siya sa tao, eto na, ililigtas yung kanyang bayan sa 1:21, Then, pagdating mo dito sa mga gawa, ayan, 13. Pasisimulan ko doon sa 21, 13, 21. Sabi ko dito, nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Kis na mula sa lahi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. Nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalik niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos na gustuhan ko si David na anak ni Jesse
susundin niya ang lahat ng iutos ko sa kanya. Sinabi pa ni Pablo sa mga tao, sa kanilabin nagmula si Yahuashai, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. So, noong siya makitulad sa tao, siya yung ipinangako sa Israel. Bago magsimula si Yahuashai sa kanyang gawain, nangaral si Juan. Sa lahat ng Israelita, dapat nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Maliwanag na maliwanag yan, ha? Marami ho dito ang nagaya. No? Sa pangangaral ni Juan, ay para ho yan sa pagsisisi para doon sa mga Israelita. Hindi ho para sa mga Hintil, sa mga Israelita. Yung bautismo ni Juan ay para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo. Ulitin ko, ang dami ho nitong, sabi nga ho, ang dami nitong hindi nakaunawa. Ito, bago magsimula, ito ay 24 ng gawa. Bago pa magsimula si Yahuashai sa kanyang gawain, nangaral si Juan sa lahat ng Israelita. Yung makikita natin doon sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas. No? Pero sabi niya dito, na dapat nilang pagsisihan ang kanilang makasalanan at magpabautismo. At nang malapit nang matapos ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, marahil, niisip niyong ako nga ang inyong hinihintay. Hindi ako yun, sabi niya. Pinauna lang ako. Susunod siya sa akin at sa katunayan, hindi ako karapat-dapat man lang maging alipin niya. Mga kapatid na mula sa lahi ni Abraham at mga hindi Hudyo na sumasamba din sa Diyos. Tayo ang pinadala ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ang liwanag naman yan. No? Tayo, sabi niya, tayo, so yung mga Hudyo, nung panahon ng unang siglo, sabi niya, tayo ang pinadhalan ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Pero ang mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanyang mga pinuno ay hindi kumilala kay Yahuashai. Yun na nga yung mga Hudyo ng unang siglo. Bilang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang sinasabi ng mga propeta at binabasa nila tuwing araw ng pamaminga. Pero sila na rin ang tumupad sa mga ipinahayag ng mga propeta nang hatulan nila si Yahuashai ng kamatayan. Kahit wala silang matibay na ebidensya para patayin siya, hiniling pa rin nila kay Pilato na ipapatay si Yahuashai. Nang magawa na nila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan na mangyari kay Yahuashai, kinuha nila siya sa krus at tinilibing, pero muli siyang binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, nagpakita siya sa mga taong sumama sa kanya nang umalis siya sa Galilea, papuntang Jerusalem. Ang mga taong yun ang siya ring nangaral ngayon sa mga Israelita tungkol kay Yahuashai. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo magandang balita na pinangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Yahuashai. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. Ikaw ang aking anak at ipakikita ko ngayon na ako ang iyong ama. Ipinangako na noon pa ng Diyos na bubuhayin niya si Yahuashai at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sinabi niya, ang mga pangako ko kay David ay tutuparin ko sa iyo. Yung Diyos na bumuhay kay Yahuashai, walang iba kundi siya rin. Nasa Juan 2 po yun. Gibain ninyo ang templong ito, itatayo ko, sabi niya. 35, at sinabi pa sa isa pang salmo, hindi pa payag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod. Hindi si David ang tinutukoy dito dahil nang matapos ni David ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Yahuashai na muling binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa magitan ni Yahuashai ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating makasalanan. Ang sino mang sumampalataya kay Yahuashai tinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo sinasabi ng mga propeta. Kayong mga nangungutya, mamamangha kayo sa aking gagawin. Mamamatay kayo dahil meron akong gagawin sa inyong kapanahunan na hindi nyo paniniwalaan kahit na may magsabi pa sa inyo.
Nang palabas na sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay nito sa susunod na araw ng pamumuhay. Pagkatapos ng pagtitipon, maraming Hudyo ang mga taong lumipat sa reliyon ng mga Hudyo. Ang sumunod kina Pablo at Bernabe, pinangaralan sila ni Pablo at Bernabe at pinayuan na ipagpatuloy ang kanilang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Sa maliwanag, no? Nanong sabihin noong Kristo dun sa kanyang mga alagad, sabi niya sa Gis, 5, sinugo ni Yahweh siya ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Ipahayag nyo sa kanila, sino? Yung mga nawawalang tupa na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin ang mga may malubang sakit sa balat para maituring silang malinis. Palayasin ang masasamang espiritu, pinanggap ninyo ang kapangyarihan nito ng walang bayad, kaya pamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera. Kanino niya sinabi? Doon sa 12. Maliwanag, maliwanag kapag pinauunawa ni Abay Hawa sa atin yung aking binabasa o yung ating binabasa. Pero ito'y malabo sa lahat ng relihiyon. Alam niyo kung bakit? Pero mo yung bautismo ni Juan, ginaya ng Baptist, INC, ADD, o lahat na ng mga relihiyon, naggayaan doon sa bautismo. Yung pala pa, yun naman pala ay para doon sa mga Hudyo. At alam niyo ba yung utos niya doon sa Mateo 28? No, yung Mateo 28, basahin ko lang ho. Sabi niya, ayan, sabi ho dito sa 16, datapwat nagsiparaon ng 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanilang itinuro ni Yahweh siya. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Pero mo, sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Yahweh sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. 19, dahil dito magsiyaon nga kayo. Kanino sinabi yung kayo? Doon sa 11, wala na si Judas dito eh. Gawin ninyong alagad. Sino? Doon sa 11, ang lahat ng mga bansa. Kasama ba Pilipinas? Hindi. Kasama ba dito yung Amerika? Hindi. Eh, sino sinasabihan dito? Eto, sabi niya, na sila'y inyong bautismuhan. Sila'y inyong bautismuhan. Sabi doon sa 11, sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila. Kanino? Doon sa 11, sabi niya, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino tinutukoy ho dito? Yung sanlibutan ng unang siglo. Kung titingnan natin, lahat ginamit ng mga reliyon itong Mateo 28. Mapasaksi, ginamit nila yan. Para Para magbautismo. Hindi pala para sa kanila. Yung Gawa 2:38, ginamit din nila. Yan po pala ay para doon sa mga Hudyo. So, bakit po natin ibinidiin itong bagay nito? Kasi wala pa ho tayo dito. Hindi ho tayo kasali. Di ba? So, nakita natin ngayon, ipinakita dito ni Abay Hawa na talaga palang napakalaking kamalian ang naituro ng mga reliyon sa tao. Pero mo yung para sa mga Hudyo noong unang siglo ay pilit nila na isinisiksik na yun doon sa mga hintil. Para sa mga Hudyo isinisiksik nila doon sa mga hintil yung bautismo. Ika po,
Yung kay Malakias, sa Israel din yan eh. Yung kay Zacarias, sa Israel din yan. Yung kay Hagay, sa Israel din. So wala kinalalaman talaga ang mga hintil. Pero napuno ng aral ng tao ang mundong ito. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy yung aral ng mga tao. Hindi aral ni Abayawa. Diba sinasabi nga natin? Sabihin, talagang may pinagkukunan pala. Merong itinalaga si Abayawa na tagapangaral sa panahon ni Isaiah, sa panahon ni Jeremias, para sa Huda, sa panahon ni Ezekiel, para dun sa Israel, panahon ni Malakias. Puro propeta itong binabanggit ko. Para sa Israel. And then pumasok ngayon, yung kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, and then kay Juan. Na tinutukoy, puro Israelita pa rin. Sa paghahangad, nailigtas yung kanyang bayan. Nakuha niyo po ba? Pero ginagamit ng mga reliyon. Maling paggamit. Yun yung maling paggamit. Na hindi naman pala kayo yung tinutukoy dyan eh. Hindi naman pala kayo yung inuutusan dyan. Bakit kayo bumautismo ng bumautismo? Hindi ba? So ang dami yung namatay na hindi napakinggan itong napapakinggan natin. Ang daming namatay, mga 90s. Pumasok ang 2000, 2010, 2020, ang dami nagkandamatay na mga relihiyon dyan. Hindi napakinggan itong napapakinggan natin sa ngayon. Paano? Ibig mong sabihin, Brad, wala nang kaligtasan. Paano magkakaroon ng kaligtasan? Maliho yung kanilang napakinggan doon sa kanilang mga. Kaya nga, sinasabi nga nyo doon sa Juan, na malibang makilala nyo na ako ay siya. Sabi niya sa mga audio, malibang makilala nyo na ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Pero mo, pagka hindi mo siya nakilala na siya yung Ama, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Idinidiin niya yun sapagkat mali nga ang pagkakilala ng mga Hudyo dun sa Kristo. Kaya nga siya pinatay. At ang isang araw, binasa natin na yung lahi na yun talagang mawawala na. At totoo naman nangyari. Totoo nangyari na talagang nawala na yung henerasyon yun. Hanggang sa ngayon. Kaya kung may lulutang at magsasabing sila yung mga Hudyo, Israelita, isang kasinungalingan yun. Kasi nilipol niya. Nilipol niya. At yung kaharian na yun, na nasa kanila dati, ibinigay niya. Doon sa mga hintil. Hindi lahat ng hintil, Kasi marami rin mga hintil na hindi magkakaroon ng kaligtasan. Apakarami rin. So, ibig sabihin talagang napakarami ang napahamak, marami ang hindi talaga magkakaroon ng kaligtasan, marami talagang hindi magkakamit ng buhay na walang marami po. Lalo na ngayon, doon sa ating mga pinag-aaral. Biro mo yun, isiningit mo yung hindi naman pala para sa iyo. Kaya yung paksa natin na sinasabi dyan, sa 26:18, sabi niya, sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata nang sa gayon sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman at sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalan sa Satanas. Sinusugo kita upang sila tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana kasama ng pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Hindi ito yung bayan niya. Kasi yung bayan niya nung panahon na yun, pagsapit noong 70 AD, doon nalipol na lahat. At napakaraming nagpatotoo na talagang nangawala ang mga Hudyo. Pagkatapos po noong masira na yung templo, yung mga saserdote na nag-aalay, nagkandawala na ho yun.
Pero mo, gumamit si Abayahawa ng mga Romano para patayin ang mga Hudyo. Hindi ho naisip ng maraming nangangaral yun. Pero mo, gumamit si Abayahawa ng isang pagano, isang bansang pagano para patayin, para kitlin ang mga Hudyo, na pumatay mismo sa Kristo. Kaya ba nilang tanggapin ho yun? Hindi. So ang umiiral pala ngayon, lahat ng mga tao, anumang bansa, puro mga Hintil. Kung may magsasabi halimbawa, may Hudyo sa Israel, may Hudyo sa Jerusalem, at sa mga Europa, meron daw mga Hudyo doon. Hindi yung totoo yun. Sila yung mga Hintil. Yung iba pa nga nagpa-convert para lang maging Hudyo. Sala, ano. So yun ang isang aral na hindi napakinggan ng napakarami. So meron pala talagang itinalaga para doon sa mga Hintil. Ito. Ayan. At kung loloobin ni Abayahawa, isa-isahin natin to. Kasi dito sa 26, ayan, ng gawa. Dito sa 17, sabi niya. Itatasan natin. 26-12. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco na taglay ang kapamahalaan at bilin ng mga pangulong saserdote ng katanghaliang tapat o katanghalian o hari. Nakita ko sa daan ng isang ilaw mula sa langit na lalong maningning kaysa araw at lumiliwanag sa palibot ko at sa mga paglakbay na kasama ko. At nang mga pasubasog sa lupa, kaming lahat, narinig ko ang isang tinig nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Yahweh na iyong pinag-uusig. Datapat magbangon ka, ikaw ay tumindig sa iyong mga pa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman na mga bagay na nakita mo sa akin at na mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga Hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Sabi niya, ililigtas kita doon sa kapwa mo mga Hudyo. Ililigtas kita at isusugo kita sa mga Hintil. Nakita natin, mga kapatid. Pero may yung aral na ito. Kung hindi magbubuka si Abayahawa ng pangunawa, ang Muslim hindi kinikilala si Pablo. Ang Upirian Heritage Conservatory hindi kinikilala si Pablo. At marami pa na hindi kinikilala si Pablo. Kapag hindi mo kinilala si Pablo, itinakwil mo rin si Abayahawa. Itinakwil mo si Pablo, itinakwil mo rin si Abayahawa. Kasi hindi ka naniwala doon sa sugo niya. Hindi ba? Sabi ni Brad Wilfredo Bedes, Praeman, ito palang bansang Israel ngayon na hindi po yan yung tinutukoy na lahi ni Jacob sa banal na kasulatan. Hindi. Kaya nga sinasabi nga, kahit sino mga nagsasabing sila yung mga Hudyo, Israelita, nagsisinungaling na lamang mo sila sapagkat nung unang siglo, nung 70 AD, nagkandawala na yun. At bukas o ay ako loloobin ni Abayahawa, meron ko akong babasahin sa inyong mga libro na pinatunayan nila na talagang walang Hudyo, wala nang Hudyo. Yung mga Israelita o yung lahi ni Jacob, wala na ko talaga.
Kaya yung sinasabi niya, yung henerasyon, yung lahing ito na mawawala. Tama ho yun, nangyari ho yun noong 70 AD. Yun ang naging kapalaran o tadhana sa kanila. No? So, yun. Napaka liwanag ho noong ating binabasa. Kaya nga lang, hindi lang mo talaga ito ipinaunawa sa nakararami. Kaya nakita natin ngayon lahat ng mga reliyon, sala, lisya, mali. Lahat. Bakit? Mali ho yung pundasyon. Ang pundasyon ng INC, si Felix Manalo. Ang pundasyon ng ADD, si Soriano. Hindi si Pablo. Hindi si Abayahawa. Di ba? Tingnan niyo kung magbasa sila ng mga sitas. Kung saan-saan. Ayun, meron ako kung ginawa kanina regarding doon kay Felix Manalo. Na ang tinutukoy pala naman ay si Jacob. Baka hindi pa na napapanood ng iba nating mga kapatid na ayun, time check na ako. So maliwanag mga kapatid, ano? Pero mo, ang kinin mo yung isang sitas na para kay Jacob o kay Israel, tapos isisingit mo yung pangalan mo na Felix Manalo. Diba? Wala ko tayong magagawa, yun yung katotohanan, yun ang dapat maunawaan at maintindihan ng tao. Kaya ho, baliwala lahat yung ipinamamarali ng marami na yung salita nilang kung hindi kami kung ang Diyos ay wala sa amin, wala kaming ganito. Hindi ho pruweba na kung ang isang relihiyon ay mayaman, ang Diyos ay nasa kanila. Diba? Kasi pinasisikat niya yung araw kanino? Sa masama at mabuti. Tumatanggap yung masama, tumatanggap yung mabuti ng araw, tumatanggap yung masama ng ulan, tumatanggap yung mabuti. So hindi ibig sabihin na kung mayaman ka, ang Diyos na sa iyo. Si Abayahawa. Diba? Kaya nga minsan, nagiging sumpa yung yaman na yun sa kanya. Bakit? Bakit nagiging sumpa? Pero mo, sa dami ng yaman mo, hindi ka na mapagkatulog. Sa dami ng pag-aari mo, hindi ka na mapagkatulog. At wala ka nang ginagawang kabutihan, kundi pansarili na lang. Diba? Wala rin sa isa yung kayamanan mo. So yung mga kapatid, lobin po ni Abayahawa, bukas tuloy natin. Mas makikita natin kung gaano kahalaga si Pablo para sa atin na nasa kapulungan. Kung sa iba, binabaliwala si Pablo, sa atin iba. Si Pablo po yung naging instrumento ni Abayahawa para sa atin. Kung ang mga Muslim, merong Muhammad, kung ang Iglesia ni Cristo, mayroong Felix Manalo, at kung ang mga Seventh-day Adventist ay merong Ellen G. White, at ang Saksi ni Jehovah ay may Russell, sa kapulungan may Pablo. Wala tayo ibang tataas na pangalan kundi si Pablo. No? So muli, maraming salamat sa ating mga viewers. Sino ba ang hindi ko pa nababasa dito? Leo Tuagsirok watching. Magandang hapon. Teka, pasimulan ko nga doon sa bagay, nabasa ko na ito. Gawal, July Prince, Bibian Mana, Sister Lolita Corsiga, Fernanda Pronebo, Abiliera, Brad Rodrigo Nava, Vladimir Umali, Rosalie Mandoo, Brad Wilfred Bede, Sister Cristina Juarez, Sister Lori Calderon, Leonardo Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Jen L. Juarez, Brad Jesse Juarez, Sister Maria Victoria Morales,
Jen Juarez, magandang hapon. Carlo Roll, tama po bro. Tapos kuha ng kuha, hindi naman para sa kanila. Sobrang layo ng talata. Ikakapit sa sarili. Hindi ba? Sabi ni Brad Carlo yun. Brad Sam Rotoni. Cecil Manyoso. Magandang hapon. Kaya nabasa natin yung kay Brad Wilfred Bedes. So yun, sana wala ho akong hindi nabasa. Ayan. Sige. Tuloy na natin bukas kung lulobin na Bayawa yung ating ikalima, no? Araw po ng Biyernes. Kung lulobin, ayan. So, siyempre, nagpapasalamat tayo kay Abay Hawa sa pagbibigay niya sa atin ng mga aral na hindi natin napakinggan kahit kung tayo nasa reliyon pa. No? Kung ating napapakinggan natin, nasa kaisan. Hindi magulo siya, kundi sabi nga, organisado siya, organized. Mula ko doon sa panahon ni Moises hanggang sa panahon nila Propeta Isaias, Jeremias, hanggang kay Malakias, tapos nun sa Mateo, sa Marcos, Lucas 1, hanggang sa sulat ni Lucas sa mga gawa, and then yung sulat na ngayon ni Pablo. Yun na. So, lobin po ni Bayawa, bukas ituloy po natin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Bayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. So, kung sa sulat ni Pablo, magbabatay tayo, dapat lang. Kasi sinugo. Doon ngayon, makikita natin, maaaring sabihin natin, mga dahan-dahan. Ay bagay, nung pa naman, pinakikita na ni Abayaw sa atin yan. May pinuro ba si Pablo? Kaya nga sinasabi niya sa Galatia, nakahimat kami o isang anghel ang bumaba mula sa langit at mangaral sa inyo ng hindi namin ipinangangaral ay matakbi. Doon na tayo papasok. So, walang susobra, walang kulang, walang sobra, sakto lamang, doon lamang tayo magbabata. No, tuloy-tuloy ho yung ating ginagawang pagpapakabanal. Kasi hindi ho tayo nagdadagdag, hindi ho tayo nagbabawas. Kung ano lang yung sinasabi ng kasulatan. Kasi pagka ho gumamit tayo ng Genesis through Malakias, tapos Mateo hanggang Revelation, may magulo na ho sa utak niya. Wala na sa kainsan niya. Kita nyo, yung OHC, hanggang ngayon, sabi nga, naghahandog pa rin sila. Tingnan niyo, Iglesia ni Cristo, naghahandog ng bata. Lalaki, babae. Pero si Pablo wala palang iniaral. O yung pagtatayo nila ng kanilang mga simbahan at saka kapilya. Ang tanong doon, may iniaral ba si Pablo? Wala. Hindi ba? Ayun. So, maraming salamat. Lobin po ni Bayawa. Bukas. Ituloy ho natin. Doon sa ikalimang bahagi. Muli, sa lahat po ng ating mga non-viewers at saka sa lahat po ng ating mga kapatiran, patuloy po na pagpapala ang siyang sumaatin sa bawat segundo, minuto, oras. Atin po nilalagi dito sa mundo ito. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.